Nagsimula ang movie sa California, USA, nang biglang magkagulo dahil sa isang magnanakaw na villain na may alagang halimaw na agad namang hinarang ng mga pulis. Tapos may mga dumating na hero at umatake ang isa ng kuryente. Si Cow Lady ay nag-transform subalit inatake naman sila ng mga rocket. Sa pagtakas ng kalaban ay tatamaan nito ang mga sibilyan nang biglang may sumuntok dito ng napakalakas. Ito ay walang iba kundi si All Might na mula sa Japan. Umatake ulit ng mga rocket ang villain pero pinasabog lang ni All Might kaso napinsala rin ng mga pulis kaya nakatakas na rin ang kalaban. Dumating naman si Dave kaya sumakay si Tosh Inori at sinundan nila ang villain gamit ang high-tech na sasakyan. Nang umatake ang villain ay nagpalabas sila ng mga bulak at sa loob nito sumabog ang mga rocket. Saka tumalon si All Might at inatake ang mga rocket kaya nasabugan ang mga kalaban. Tapos nagpaikot-ikot siya at sinuntok ang halimaw ng napakalakas na nagpayanig sa paligid. Pagkatapos nito ay nakilala na siya ng mga tao bilang tagapagligtas. Habang patungo sila sa school ay nagpasalamat si Toshi sa costume na binigay ni Dave ngunit may nangangailangan na naman ng tulong kaya pinuntahan na lang nila ito gamit ang sasakyan. Nagising si Toshi sa pananaginip at patungo sila ni Deco sa Island dahil nakatanggap pala siya ng imbitasyon sa pagbubukas ng nasabing isla. Ngunit kailangan niyang manatili sa muscle form habang nandito. Nakarating na rin ang eroplano sa isla kung nasaan ang mga mahuhusay na mananaliksik at inventor ng support items. At meron itong security system sa paligid ng isla na napakahigpit. Nakita nila na marami ng tao ang nandoon kahit magbubukas pa lang ito sa publiko. Nang makita nila si All Might ay pinagkaguluhan sila ng mga tao. Tapos sinabi ni All Might na magkikita sila ng matalik niyang kaibigan. Kalaunan ay tumalon sa kanya si Melissa na tinawag siyang Uncle Might. Saka nagpakilala ito kay Deco na anak ng kaibigan ng number 1 hero. Kinilig ang bida nang lumapit ito. At nalaman agad ng dalaga ang mga kailangan ma-improve sa kanyang costume. Samantala isang villain ang nakalusot sa security dahil sa koneksyon nito. Kasama ni David ang assistant niyang si Sam nang dumating si Melissa upang ipakita ang sorpresa nito na pag-imbita sa matalik na kaibigan na si All Might. Kilala pala ito ng bida dahil ito lang naman ang gumawa ng iba't ibang mga costume ni All Might. Pagkatapos ay pinalabas muna sila ni David upang makapag-usap sila ng best friend. Kung saan kaagad na nagbalik anyo si All Might na labis na pinag-alala ng kaibigan. Habang namamasyal ay nakita nila ang isa pang bisita na si Godzilla at iba pang mga hero dahil sa magaganap na iExpo party mamayang gabi. Nagtungo din sila sa isang pavilion kung nasaan ang iba't ibang mga high-tech na gamit ng mga hero na imbensyon ni David. Kung kaya pangarap din ni Melissa na maging katulad ng kanyang ama. Kalaunan ay nakita sila ni Uraraka. Nandoon din si Yaoyok at saka si Jiro na pinagkamalan silang nagde-date. Kaya niyaya ni Melissa ang mga kababaihan na magtsaa. Sa coffee shop ay nag-part-time waiters pala sila Kaminari at Mineta upang makadalo sa iExpo party habang kumikita. Pero ang totoo ay ang kababaihan ng pakay nila. Ngunit nandoon din pala si Lida na kanilang bantay dahil may imbitasyon din ng kanyang pamilya. Giit ni Jiro na isinama lang sila ni Yaoyo dahil may imbitasyon din ng tatay nitong mayaman na businessman. Nang makadama ng pagyanig dahil sumali si Kirishima sa competition. Sunod ay si Katya naman ang sumubok na mas mabilis na talo ang mga villain robots. Nagalit ito nang makita si Deco kaya pinilit itong sumali. Giit ni Kirishima na may invitation si Bakugo kaya isinama siya nito sa expo. Nang subukan ni Deco ang challenge ay napakabilis din itong tinapos sa mga villain kaya naging pangalawa kay Bakugo. Subalit dumating si Todoroki at nagawa ito ng mas mabilis sa kanila na ikinainis lalo ni Kachan. Samantala sa gitna ng kasiyahan ay may isang bihag ang mga villain. Nang mag-scan si David ng katawan ng kaibigan ay nagulat ito dahil bumababa daw ang quirk numbers nito. Ngunit hindi sinabi ni Toshi na pinasa niya na kasi ito kay Midoriya. Si David naman ay nag-aalala na baka may lumabas ulit na kalaban na kasing lakas ni All for One. Nagsisi sila ang dalawa dahil pagod na pagod sa trabaho. Nang bigyan din sila ng mga invitation sa party na nagmula kay Melissa. Giit ng class rep na magsuot sila ng formal attire at magkita ng 6:30 PM. Ayaw daw magpunta ni Bakugo pero pinipilit ni Kirishima. Samantala si David ay naalala nung iniligtas siya ni All Might sa nasusunog na gusali. Dahil dito ay naging magkaibigan sila, kaya siya na ang gumawa ng costume nito na napakatibay. Hanggang sa maging simbolo si All Might ng kapayapaan dahil sa taglay na lakas. Samantala kumikilos na rin ang mga villain para manggulo sa party. Ipinakita ni Melissa ang kwarto niya na may mga award dahil matalino. Giit nitong pinangarap niyang maging hero pero wala siyang quirk. Naisip ni Deco na pareho sila nito. Pero nag-focus na lang daw ang dalaga sa pagiging isang scientist katulad ng ama. Saka binigay ang isang gauntlet upang magamit ng bida ang full potential ng quirk. Tapos tumawag si Lida dahil late na siya kaya nagmadali. Late na rin dumating ang kababaihan na first time nilang makitang nakasuot ng mga dress kaya tuwang-tuwa ang Manyok Duo lalo na kay Melissa. Pagdating sa party ay napakaraming masasarap na pagkain. Samantala naliligaw na sila Kirishima at Bakugo. Nagsasalita si All Might nang biglang magkaroon ng emergency. Kaya nagsarado ang main building. Ngunit nasa loob nito ang mga villain.
At na-activate ang security system na ipinangbihag sa mga hero kahit si All Might ay walang nagawa. Dahil dito ay nagpa siya ang mga estudyante na tignan ang sitwasyon. Kukunin ng pinuno si Sam kaya naglakas loob si David dahil assistant niya ito. Kaya silang dalawa ang kinuha nila Wolfram. Napansin ni All Might na nasa taas si Deku. At gamit ang quirk ni Jiro ay narinig nila ang sinabi nitong tumakas na sila. Pabor ang karamihan sa mga kaklase sa utos ni All Might. Pero nang magdesisyon si Midoriya na nais niyang tumulong ay sumama naman ang mga kaklase, kaya napilitan na rin si Mineta. Dinala nila sa control room sila David. Saka tinakot sila para buksan ang vault. Dumaan sa hagdan ng mga batang hero kahit nakakapagod para lang hindi sila mahuli kahit 200 floor pa ang destinasyon. Ngunit merong gate sa ika-80th floor. Nang buksan ito ni Mineta ay nadetect ang kalaban kaya nakita sila sa camera at pinag-utos na isara ang lahat ng mga partitions. Pinigilan naman ni Shoto ang isa gamit ang yelo, saka winasak ni Lida ang isa pa. Nakarating sila sa 80th floor na isang plant factory ngunit may paparating mula sa elevator kaya nagtago sila. Dumating ang dalawang villain na ikinabahala nila, ngunit nandoon na pala sila Bakugo. Kaya agad na umatake si Nobo na may malaking kamay ngunit pinrotektahan ni Todoroki. Saka pinaakyat sila nito gamit ang yelo. Nakatakas na ang mga villain saka nag-transform si Daigo na sa lakas ay walang kwenta ang mga yelo ni Shoto. Sinuntok din ito ni Ka-chan pero kaagad na bumawi ng suntok at napatalsik si Kirishima. Maging kay Nobo ay walang kwenta ang yelo ni Todoroki. Winasak nila Lida ang pader pero napakaraming partitions kaya naisip na dumaan na lang sa vent. Dahil si Mineta ang may kakayahang umakyat ay pinagtinginan nila ito. Natatakot siya pero lumakas ang loob ng sinabi ni Kaminari na magugustuhan siya ng mga babae. Kaya umakyat na si Mineta sa abot ng makakaya hanggang sa magtagumpay na may baba ang hagdan para sa mga kasama. At natuwa naman siya nang magpasalamat si Melissa. Saka winasak ni Jiro ang camera. Patuloy na nakipagbakbakan si Ka-chan kay Daigo gamit ang kanyang angking bilis at kakayahan hanggang sa mapatalsik ito. Pinagtitira ni Shoto ng yelo si Nobo ngunit nagagawang mga bola ang kanyang yelo. Upang matalo ang kalaban ay umatake si Ka-chan ng napakalakas na nagpasabog sa kanyang kalaban. Ngunit inatake siya ng isa pa na nalagyan naman ng kanyang pawis. Kaya gumamit si Todoroki ng apoy para mapasabog din ito ng napakalakas. Si Kirishima ay nakaligtas rin dahil sa tigas ng katawan. Ngunit dumating ang maraming maliliit na robot. Samantala si All Might ay nahihirapan ng i-maintain ang muscle form. Pagdating sa 130th floor ay may mga robot din na bantay. Kaya gumawa si Yaoyo ng insulator na tela tapos inihagis ni Lida si Kaminari patungo sa mga robot at ginamit ang kanyang kuryente pero kulang pa rin kaya nag-overboard na naman siya. Pero pagkatapos ay naging engot. Sa kabila nito ay buhay pa rin ang mga robot. Pinagbabato nila ang mga ito ng ginawa ni Yaoyo upang hindi sila ma-detect. Tapos pinagbabato ni Mineta ang mga sago para dumikit. Saka ginamit ni Deku ang gauntlet para hindi mawasak ang kamay saka sumuntok ng 30% smash sa mga robot. Dahil kay Earphone Jack ay nalalaman nila ang kinaroroonan ng mga kalaban. Subalit na trap pa rin sila dahil napakarami ng mga robot. Kaya balak magpaiwan ni Lida. Saka ginamit ang full blast ng kanyang quirk. Si Yaoyo ay gumawa ng cannon at mga bala nito na malalagkit. Si Mineta ay nagbato ng mga sago. Samantala nagpatuloy sa misyon sila Deku. Umabot na sa limitasyon si Yaoyo pati na si Mineta. Kailangan na naman umakyat nila Deku kaya pinalutang sila ni Uraraka gamit ang quirk. Subalit nanganib si Uravity dahil dumating na ang mga robot. Mabuti ay iniligtas ito ni Bakugo. At ginamit din ni Shoto ang apoy sa propeller para maitulak sila Deku paitaas. Sa kanito sinuntok ang pader para makalusot. Si All Might naman ay pinipilit na lang na ma-maintain ang muscle form. Nakaligtas naman ang dalawa sa ginawang pagpasok subalit inatake kaagad sila ni Swordkill gamit ang blade na quirk hanggang sa mahulog si Midoriya. Pero pinigilan pa ito ng babae na nasa pok kaya nasuntok sa pagmumukha si Swordkill at plakda sa hagdan. Nagpatuloy si Deku sa pagtalo sa mga kalaban hanggang sa makita nila si David sa control room kung saan kinuha ng dalawa ang kanilang pinakamalakas na imbensyon. Nagtaka si Melissa sa ginagawa ng ama. Giit ni Sam na sila ang gumawa ng imbensyon pero kinuha ito ng mga sponsor kaya nais lang nila itong mabawi kaya nag-hire sila ng kunwaring mga villain. Paliwanag ni David na ginawa niya ito para ibigay kay All Might at manatili ang quirk nito. Subalit dumating si Wolfram na totoo palang villain na agad na hinuli si Deku ng bakal. Tapos ibinigay ni Sam ang proyekto na ipinagtaka ni David. Giit nitong hindi kasi siya nabigyan ng parte at natigil pa ang research. Ngunit ang ibinayad sa kanya ng villain ay tingga pero iniligtas pa rin ni David. Nais ng pinuno na gamitin si David upang makagawa ng maraming device na katulad nito para yumaman. Papatayin na rin nito si Melissa nang makatakas si Deku pero nagpalabas ng matibay na steel wall ang villain. Tumakbo naman si Melissa ngunit hinabol ng isa. Kaya pinilit ni Deku na mailigtas ito pero tinamaan siya ng napakaraming bakal.
Si Melissa naman ay ginamit ang control room para maibalik sa dati ang system at mapatigil ang mga robot. Nakatakas na rin ang mga bihag na hero kaya kinawawan nila ang mga villain. Nakatakas na rin si All Might nang tumawag si Melissa upang sabihin na kukunin na ni Wolfram ang kanyang ama. Sa itaas ay inihanda na ang chopper pero ayaw paawat ni Midoriya. Ngunit sinalubong siya ng mga makakapal na bakal kaya umilag-ilag sa mga ito. Pero nang pagbantaan si David ay tumigil ang bida kaya napatalsik siya at walang tigil na inatake ng maraming mga bakal. Ngunit pinilit pa rin niyang tumalon ng mataas para makakapit sa chopper. Kaso pinagbabaril siya ng villain kaya nahulog. Subalit dumating na rin sa wakas si All Might na agad na sumugod ng napakabilis na napasabog kaagad ang chopper pero nailigtas naman ang kaibigan. Sa kabila nito ay biglang napatalsik si All Might tapos kinuha ulit si David. Dahil ginamit pala ni Wolfram ang device na imbensyon ni David para mapalakas ang kanyang quirk. Nauubos na rin ang oras ni All Might ngunit sumugod pa rin siya at sumuntok pero wala nang sapat na lakas kaya natalo siya. Saka kinuha ni Wolfram ang mga bakal sa paligid upang makagawa ng napakalaki at nakakatakot na sandata. Inatake nito si All Might na pinipilit pa rin lumaban. Nang manganib si Melissa ay iniligtas ito ni Deku. Saka napansin na nasa limitasyon na ang master niya tapos pinaulanan pa ito ng malalaking bakal hanggang magsuka ng dugo. Nang tatapusin na si All Might ay nagyelo bigla ang atake dahil kay Todoroki, saka dumating si Bakugo na pinasabog ng walang tigil si Wolfram hanggang sumakit ang kamay. Nang makitang lumalaban ng mga estudyante ay nagkaroon ng motivation si All Might kaya iniwasan ang napakaraming atake ni Wolfram hanggang sa gumamit ng Carolina Smash. Subalit nahuli siya ng mga cable. Saka siya sinakal gamit ang pambihirang lakas at sinaktan pa ang sugat sa tagiliran niya. Nagawa daw ito ni Wolfram dahil marami na rin siyang quirk dahil sa tulong ni All for One. Saka muling inatake si All Might tapos pinipi pa siya gamit ang napakaraming mga bakal. Di pa nakontento dahil tuluyan itong dinurog. Napasugod na naman si Deku sa sobrang inis kaya winasak ito. Dahil dito ay nakaligtas pa si All Might. Tapos nagkasundo sila na magtulungan gamit ang lakas ng One for All. Muling ginamit ni Wolfram ang mga cube na pinigilan ni Bakugo. Pati si Todoroki ay pinrotektahan din sila gamit ang yelo. Patuloy na umiwas si All Might at sinuntok ang bakal ng villain. Si Deku ay tumalon ng napakabilis at winasak din ang bakal ni Wolfram. Sabay na sumugod ang dalawa kaya gumawa ng mas malaking perfect cube ang kalaban na ipinang-atake nito. Subalit gamit ang One for All ng dalawa ay magkasabay silang umatake ng pinakamalakas na Double Detroit Smash na siyang nagwasak sa napakalaking cube ng kalaban. Tapos magkasabay na rin silang gumamit ng Plus Ultra na nagliwanag sa kalangitan at tuluyang tumapos kay Wolfram. Kaya muling nakita ni David na nagningning ang simbolo ng kapayapaan sa katauhan ni Midoriya at nagsaya ang mga kaibigan nang makita ito. Agad na nagtungo si Melissa kay Deku. Si Dave naman ay pinuntahan ni All Might. Nagpasalamat si Melissa ngunit mas nagpasalamat si Deku dahil sa gauntlet ay hindi nawasak ang kanyang kamay. Pinagtapat ni David na nagawa niya ito upang maipagpatuloy ni All Might ang pagiging simbolo ng kapayapaan. Pero ngayon ay napagtanto niyang meron ng nakatakdang kapalit na walang iba kundi si Midoriya kasabay ng pagsikat ng liwanag sa buong isla.